Hindi malayong matulad ang iba pang opisyal ng pamahalaan sa sinapit ng mga opisyal ng Kalayaan Palawan na pinagbawalang makapasok sa China. Ayon sa isang geopolitical analyst, maaaring lumala pa ang sitwasyon sakaling tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea kasunod ng resolusyon ng Senado laban sa Beijing. Narito ang detalye mula kay Daniela Paulita. Maituturing na signal o babala sa ibang opisyal ng Pilipinas ang ginawang pagban ng China sa mga opisyal ng Kalayaan Palawan. Ito ang pananaw ni geopolitical analyst Professor Ana Malindugoy sa naging tugon ng Chinese Embassy matapos ideklarang persona non grata ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan Island si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan. Mababatid na 16 na opisyal ng Kalayaan LGU ang pinagbawalang makapasok sa China, Hong Kong at Macau. Isang hakbang na itinuturing umanong unang pushback o tugon ng China. Ayon sa analyst, maaari din itong mangyari sa iba pang opisyal ng Pilipinas sakaling lalo pang lumala ang world war sa pagitan ng ilang senador at Chinese Embassy. One thing that we have to understand with the Chinese, they're very measured and they're very calculated. They're very strategic when it comes to responses. Ang response nila dun sa Kalayaan Municipal Councilor, that's already a signaling. Signaling na yun eh. So sinasabi lang nila, okay, this is the first step. This is one of the pushback that we can do. Paliwanag pa ng profesor, walang kapangyarihan ang isang munisipalidad pagdating sa panlabas o foreign relations. Kaya may tuturing na political noise lamang ang kanilang hakbang. Bukod pa rito, ang pagdeklara ng persona non grata ay mabigat na hakbang na karaniwang itinuturing na huling opsyon sa diplomasya. Tanging ang Pangulo lang din sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang maaaring magpatupad nito laban sa isang diplomat. Under the 1987 Constitution, foreign relations are an executive power. LGUs have autonomy in local governance, not sovereignty. Even provinces do not have external personality in international law. Thus, even if politically loud, a municipality declaration does not alter diplomatic accreditation, immunities, and ambassadorial status. Samantala, mainam naman umanong hakbang na nagtalaga ang Department of Foreign Affairs ng tagapagsalita para sa Maritime Affairs upang maging malinaw at iisa ang tinig ng Pilipinas sa mga sensitibong usaping pandagat. Hudyat din anya ito na manahimik na ang ibang opisyal sa pagbibitiw ng pahayag upang hindi na lalong lumala ang tensyon. This is a good move on the part of DFA para isa lang ang nagsasalita when you talk about maritime issues, especially critical issues and sensitive issue na tulad ng South China Sea. Itong mga issues na to, kung anong position mo, it has to be delivered in a very diplomatic manner at hindi balahuraan at hindi bartagulan. Si Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva Jr. ang itinalaga bilang bagong tagapagsalita ng ahensya para sa Maritime Affairs sa gitna ng patuloy na usapin at palitan ng pahayag kaugnay ng mga isyu sa karagatan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulita, Azumani News.